rice and cash assistance she received today. She's one of the beneficiaries of the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair here in Zamboanga City. Maria said she has a big family, so each and every piece of aid counts. Masaya po dahil meron kami bigas, tapos may pera pa. Laki na po tulong sa amin. Yes, nanay, huwag ka lang maging masaya at tandaan mo, ginagamit lang kayo. Congressmen and various local and national government officials. Overall, the BPSF, which brings government service and assistance directly to the people, has rolled out a total of 580 million pesos worth of aid to 111,000 beneficiaries, not only in the city but for the whole Zamboanga Peninsula. Ito po kahawayan ng ating budget. Kapal na mukha mo, baboy. Ating pagtaas na gumawa ng budget. Tingnan mo nagsasalita parang bangag. Para proyekto ay may implement. At nandito po kami para makikita natin kung masaya ang mga constituent po natin. Masaya ba kayo dito sa ating mga programa? Masaya ba kayo? Gusto mo nga din ituloy itong mga Bagong Pilipinas Serbisyo Fair? Ayun, natitindignan ninyo, kaya hindi sayang yung pagod ninyo. Yesterday, Galing. President Galing Ferdinand mambula. Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos Puro also mga- extended aid in the city. For this, the local official said, The people of Zamboanga City are very grateful. Never in the history of Zamboanga had we received such attention from the Sinungaling national ka. government. aside from the BPSF, other programs were also launched like the Cash Assistance and Rice Distribution or CARD program, Integrated Scholarship and Incentives or Laki EASY ng mukha program, mo, ha, and the Romaldis, Startup ha? Investments, Business Opportunities and Livelihood or CBOL program. First and foremost, I would like to thank our very dear President Ferdinand Marcos Jr. for bringing the services in Zamboanga City. Siya po talaga yung instrumento dito. Not only for the first time, but for the second time. Yung una, nagdala siya ng bigas, and ngayon ito naman mga cash assistance. And sa Speaker Martin Romualdez, salamat din po sa pagtulong sa mga Zamboangueño. We would like to thank the national government for all the help, the programs given by the national government covered. Okay, yan lang. Papakita ko. Kukomento muna ako dito. Ang sip-sip mo, representative. Siyempre naman mga tauhan kayo ni Tambaluslos Alam nyo mga nanay, mga tatay, lahat kayo dyan sa Zamboanga, maganda yan. Tanggapin nyo yung pera na yan, yung binigay sa inyo, dahil first time lang naman yan binibigay, pira naman yan natin, pira yan ng mga taxpayer. Kaya tanggapin nyo yan. Pero ito ang tandaan nyo, wag na wag kayong magpapabudol ulit. Wag na wag kayong magpapauto. Yes, yung binibigay nila na budget, hindi pera nila yan. Pera natin yan. Binabalik lang yan sa atin. Pero itong ginagawa nila, halatang pamolitika. Tingnan mo yung mukha ni Tambaluslos dyan. Ang laki-laki pa ng banner niyang mukha niyang baboy. Tandaan nyo, for the first time, ngayon lang kayo inabutan ng Marcos administration ng ayuda. Kasi palagi kayong behind. Palaging naiiwanan ang Zamboanga, ang Mindanao. Yun. At ang tandaan niyo talaga, wag na wag yung kalimutan, never forget that this money na binibigay sa inyo ay pira natin yan. Hindi yan pera ni Tambaluslos, hindi yan pera ni BBM, hindi yan pera ni Butod Liza Araneta Marcos, hindi pira yan ng sino mang demonyong politika na andyan ngayon. Okay, mga taong bayan? Maganda yan, yes. Tanggapin nyo. Dahil ngayon ang panahon pinapahirapan tayong lahat. Pinapahirapan kayo dyan sa Pilipinas ng gobyernong ito. Kaya mabuti yan, kukunin nyo yung bigas, kukunin nyo yung ayuda na yan. Pero wag na wag kayong magpapabudol ulit. Kasi itong ginagawa nilang pamimigay, ito ang style ni Tambaluslos, pamimigay ayuda kuno para maipakita niya yung pagmumukha niya kung saan saang mga probinsya.
para sisikat yung mukha niya dahil nga nangangarap siyang tatakbo pagka-presidente sunod na eleksyon. Yun. Kaya wala na siyang iniisip kundi mamimigay ng ayuda. Gagamitin ang pira, budget, hingi-hingi ng budget para ipamimigay ng ayuda kuno. Pero ginagago lang kayo niyan. Pamulitika. Yan ang halatang pamulitikang ginagawa ng gobyernong ito. Tingnan nyo yung mga pagmumukha nila. Puro mga sipsip buto kay tamba. Yan. Sipsip bayag kayo. Kantambaluslos kasi ikaw, mga congressman, mga representative, takot kayo. Pag hindi kayo sipsip kay tamba, hindi maibibigay yung budget ninyo. Katulad ng nangyayari kay Pulong Duterte na hindi sipsip kay tamba, tinanggal yung budget niya na hindi naman mapupunta sa bulsa ni Pulong Duterte ang budget kundi para maiayos at sa kaayusan ng mga Pilipino na nasa Davao. Yan, ganyan katarantado yung tamba na yan. Kaya kailangan yung sumipsip sa bayag ni tamba para hindi ipitin yung budget ninyo. Yun. Bulgar na yun. Mismo si Pulong Duterte, nagsasabi niyan. Yan ang ginagawa ni Tamba. Katulad ng confidential funds ni Sara Duterte, tinanggal, binibigay ng ayuda dahil gusto niya na lahat ng mga pera na nakasaad sa kung ano-anong mga budget na iba, proyekto or ano man, hindi na maitutuloy yan. Kukunin niya, gagamiting ayuda kuno. Kaya yun ang ginagawa niya ng ilang bilyonis na nabubulabog ni Amy Marcos, ilang bilyonis, na nagtatago na ng ilang bilyonis para akap kuno, kahit wala pang deliberation budget nila kung para saan yan. Ayan, ginagamit na naman ng DSWD na ayuda kuno. Pamimigay pero pinipili lang nila ang binibigyan. Yan, ganyan ang style ng gobyerno ngayon. Band-aid solution para matakpan ang mga importanteng issue na kagutuman. Ayan, binigyan kayong one time, yes, maganda yan. Kukunin nyo, mga nanay, mga tatay, mga ati, mga kuya, kukunin nyo yan. Kasi pira natin yan, pera ng mga taxpayer yan. Pero sana wag kayong magpapauto, wag na kayong bumuto ulit sa mga mukhang mga tarantado na yan. Tandaan nyo yung mga pagmumukha na yan, ginagamit. Yan ang style ng dilawan. Magkaparehas sila. Gagamitin nila ang mga mahihirap, ang mga taong naghihirap, pansamantalahin nila para dyan sila sisikat. Pero wag na kayong magpapauto, wag na kayong magpapabudol. Please, taong bayan, pumili kayo ng matino at magandang, maayos na politiko na iluklok ninyo ulit sa next election. Yun. Yung pamimigay nila, halatang pamulitika, tandaan nyo, pira natin yan. Hindi pira yan ng mga gunggong na politikong tambaluslos, BBM, at kung sino pa yung mga ginayupak dyan, hindi pera nila yan. Pera natin yan. Galing yan sa tax na mga dinididak sa mga binibili ninyo, sa mga binabayaran natin. Dyan yan. Yan ang pera natin. Kaya wag kayong magpapasalamat kayo. Wag kayong magpapasalamat dyan. Inuuto lang kayo niyan ng mga tarantado dyan. Wag kayong magpapasalamat sa kanila. Tandaan nyo, pira natin yan. Hindi pira nila yan. Yun. Wag kayong magpapapudol sa mga pagmumukhang manggagamit. Puro band-aid solution lang yan. Binigyan kayo niyan para pagtakpan nila ang lahat ng issue. Yung issue ng drug addict ni Kuting Jr. Ayan. Pagtatakpan
sasampan nilang lahat ng mga isyong ginagawa nila dahil bagsak na nga sila sa rating eh. Mabaho pa sa putik yung mga pagmumukha mo dyan, lalo ka na tambaluslos, walang hiya ka. Ha? Style ni tambaluslos yan. Yung nagpakalat ng expose sa Tacloban, kada eleksyon daw, grabe daw, doble daw ang pamimigay ni tambaluslos para iboto. Kaya namamayagpag sila sa Tacloban. Yun ang sabi yung binata na nag-expose about kay tambaluslos doon sa Tacloban. Pero tingnan nyo ang Tacloban, maganda ba? Maayos ba? Wala. Yun. Kaya wag na wag kayong magpapagamit ng dahilan sa natatanggap nyong bigas na isang beses ngayon at sa pira na yan, na pira natin yan, wag na wag kayong magpasalamat, wag na wag kayong masaya. Tanggapin nyo yan, kunin nyo yan dahil pira natin yan. Yun lang. Wag na wag kayong magpapauto, magpapabudol sa mga tarantadong gobyernong ito. Mga ginagamit lang kayo. Yan ang style nila gagamitin, mga mahihirap. Kasi dyan sila makapag-uuto sa inyo eh. Na para dala kampanya na eh. Na para iboto sila. Yun. Tandaan nyo yan. Wag na wag kayong magpapabudol ulit.